wala nangyari. As expected, naduwag. Sino naduwag, sir? Naduwag si Duterte. What do you mean by that, sir? Naduwag siya sa katotohanan. Naduwag siya sa katotohanan. At nagharap na po ang kampo ni Trillanes at ni Duterte. Pero bakit walang dokumentong nilabas ang BPI? Let's get directly to the point. Ayon kay Panielo na abogado ni Duterte, Hindi, ang hinihingi ko certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala, sir. Mag-issue ka ng certification. Sir, pag-aralan muna namin. Bigyan nyo kami ng warrant. Diba pag as a depositor, if you're authorized by the depositor, pwede kang mag-request ng statement from the request na time nga, it ang kulit nyo started. naman. Hindi nyo ko iniintindi. May request na nga kami. Hindi lang request, may SPA, may demand na nga kami. Ang sinasabi ng bangko, bigyan nyo naman kami ng panahon pag-aralan namin. Dahil medyo Pag-aralan, sir, unusual. hindi nila ilalabas agad. Kasi di ba once you request Yan na nga. pwede. Are you listening to me? Hindi, sir. I'm telling you that we have requested, we even have demanded from this bank to reveal the contents of the bank records of Mayor Duterte. And they're asking for time to study our request because yung request ko daw medyo kakaiba sa ordinary request. Kasi ang ordinary request, ilabas mo lang yung balanse ko. so ayun po pumayag na ang kampo ni Duterte na pabuksan itong account and the delay was in the BPI. Iginigiit naman ng kampo ni Trillanes na magkaiba ang certification na hinihingi ng kampo ni Duterte sa BPI at ang transaction history na hinihingi naman nila Trillanes. So magkaiba nga ba ang transaction history record at ang certification? So transaction history, I'm a BPI user and I have an online account in them. Transaction history, isang click ko lang, makikita ko lahat ng transaction na nagawa sa account ko. Pwede ko tong i-print, and then pwede ko lang tong tingnan lang as online. So bakit hindi na lang yun ang ibigay ng kampo ni Duterte? Siguro, gusto nila ng legitimacy. Because, eto, pag kinuha ko lang to sa account ko, pwede ko naman siya i-edit. Or pwede kong i-print screen lang, and then palitan ko yung mga numbers na nakasaad doon, and then voila! Walang 211 million. But this certificate na hinihingi ng kampo ni Duterte sa BPI is the legit na magsasabi na wala talagang ganong kalaking pera na laman ang account ni Duterte. Yun ang hiningi ko sa bangko. Now, tinanggap ng bangko yung SPA, tinanggap nila yung request na mag-issue ng certification. Pero ang sabi nila sa akin, humingi sila ng panahon na pag-aralan nila yung aking request o yung request ni Mayor Duterte. They asked for 7 days to respond to our formal request. But what is important is this. Ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes na buksan at tinanggap ang hamon at meron akong kapangyarihan na buksan. At nag-request na kami sa bangko. Ang bangko naman, ang sagot sa akin, bigyan mo namin yan kasi may mga legal issues na nakikita namin dito. So, ako naman, since nakikiusap naman ng bangko, hindi pinagbigyan ko naman sila. Dahil ang importante sa amin, kahit kailan nyo buksan yan, basta pinabubuksan namin sa inyo yan at kailangan pagbigyan ng certification na batay dyan sa record ay walang 211 million. Tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon, at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. At sabi ko naman sa kanila, hindi. Ang request namin sa inyo, mag-issue kayo ng certification batay sa record ninyo. Kung sinasabi nyo na wala naman palang 211 million, di mag-issue kayo. Sabi niya, sir, kailangan talaga namin pag-aralan to. So 7 days ang hinihingi ng BPI para ma-issue itong certificate na to. Today is May 2. And then 7 days from now, it's the election day. So paano kung napatunayan in that day na wala talagang tinatago si Duterte?
So, paano na yung mga nagdadalawang isip na iboto si Duterte? Kung i-hold nila to hanggang May 9, paano makakapag-decide yung mga nagdadalawang isip? Iboto siya. Maybe they will end up sa ibang kandidato na. So, kung gusto talaga ng kampo ni Duterte na malinis yung pangalan niya, gagawa at gagawa dapat sila ng paraan before May 9, before mag-close pa yung bangko ng Sabado-Linggo, na ma-clear yung pangalan nila. About naman sa affidavit na binigay ni Trillanes, nakasaad dito ay isang pangalan, which is tinanong ng abogado ni Duterte personally si Trillanes kung kakilala niya ba talaga tong taong to, and he is evading the question na parang hindi nag-exist itong taong nilagay niya dito. Also, the attachment, Campaign? Yeah. Well, I read the affidavit because he handed me a copy. I said, who is this source of yours, Joseph de Mesa? Did you investigate if he's authentic or not? He could not respond properly. He said, what is stated in the affidavit is my answer. But it doesn't say who this person is. And you're saying that this de Mesa got it from another person. That's double hearsay. Hearsay coming from de Mesa, and then hearsay coming from that whoever that person you have not even identified. The so-called relative now. In other words, then he attached documents, and I asked the BPI officials, are these documents yours? They said, no, they're not ours. So they're spurious. so saan galing yung attachment na yon sa affidavit niya? So sa dinami-dami ng aligasyon laban kay Mayor Duterte, nagbago na ba ang isip nyo na iboto siya? In the first place, bago naman siya tumakbo na presidente, napakatahimik naman ang pangalan niya. Wala naman siyang gan kalalaking issue. But nag-start to nung naging first siya sa mga poll survey. 'Di ba? Ganun tumira ang mga kalaban para lang manalo sila. I'm not saying na walang katotohanan lahat ng aligasyon sa kanya, but the thought is talagang nilalabanan siya in a different way. Hindi sila naglalabanan ng plataforma eh. Naglalabanan sila ng kung gaano kabaho ang isa't isa. So, sino na nga bang iboboto nyo? Pumili lang kayo dito sa poll na to para malaman natin kung ano ang majority sa inyo. Extra info lang. Dumating din si Robin Padilla sa BPI para suportahan si Duterte. And bago ko ipakita yung clip, once again, once more, maraming salamat and see you sa susunod na anong trending ngayon. Bukod sa branch na to, nandito ako para magbigay ng suporta kay Mayor. Mamaya, pupunta din ako doon sa branch ko, withdraw ko yung pera ko. Bakit ka mag-withdraw ng pera? Naguguluhan ako kasi hindi ko akalain mangyayari yung ganito sa Pilipinas kasi parang wala tayong batas na sinusunod eh. Hindi kasi pwede dapat yun. Nakakatawa dahil dapat mayroong bank secrecy law. At ito si Senator Trillanes. Senator Antonio Trillanes. Hindi naman sumusunod sa batas. Di ba? Kailangan bago ka magbintang, kailangan may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo? So yun ang gusto ng kampo ni Mayor Duterte. Gusto niya gumawa ng affidavit si Senator Antonio Trillanes to detail the accounts dito sa BPI. Yun ang gusto ng kampo ni Mayor Duterte na gawin ni Senator Antonio Kasi Trillanes. yun ang tama, ma'am. Yun ang batas eh. Kailangan kung may reklamo ka, idaan mo sa tamang proseso at kailangan malaman natin kung yung bang dala-dala mong ebidensya ay may katotohanan yan. So maghihintay ka dito hanggang ano oras? Sana dumating na sila kasi mag-withdraw pa ako ng pera eh. 11 o'clock pang planong pagkikita eh. Bakit ba may problema tayo sa oras? Di ba alas 9 ang umpisa na, alas 6 pa ako dito. Ganun ba? Oo, tagal nyo naman. So maghihintay ka hanggang mamaya. Baka mag-withdraw muna ako, tapos babalik na lang ako, ma'am. Robin Padilla, thank you so much. Maraming salamat sa iyo. Okay, that was actor Robin Padilla expressing his support. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. At sabi ko naman sa kanila, hindi. Ang request namin sa inyo, mag-issue kayo ng certification, batay sa record ninyo. Kung sinasabi nyo na wala naman palang 211 million, di mag-issue kayo. Sabi niya, sir, kailangan talaga namin pag-aralan to. So 7 days ang hinihingi ng BPI para ma-issue itong certificate na to. Today is May 2. And then 7 days from now,
it's the election day. So, paano kung napatunayan in that day na wala talagang tinatago si Duterte? So, paano na yung mga nagdadalawang isip na iboto si Duterte? Kung i-hold nila to hanggang May 9, paano makakapag-decide yung mga nagdadalawang isip? Iboto siya. Maybe they will end up sa ibang kandidato na. So, kung gusto talaga ng kampo ni Duterte na malinis yung pangalan niya, gagawa at gagawa dapat sila ng paraan before May 9, before mag-close pa yung bangko ng Sabado-Linggo, na ma-clear yung pangalan nila. About naman sa affidavit na binigay ni Trillanes, nakasaad dito ay isang pangalan, which is tinanong ng abogado ni Duterte personally si Trillanes kung kakilala niya ba talaga tong taong to, and he is evading the question na parang hindi nag-i-exist itong taong niya. Yun ang hiningi ko sa bangko. Now, tinanggap ng bangko yung SPA, tinanggap nila yung request na mag-issue ng certification. Pero ang sabi nila sa akin, humingi sila ng panahon na pag-aralan nila yung aking request o yung request ni Mayor Duterte. They asked for 7 days to respond to our formal request. But what is important is this. Ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes na buksan at tinanggap ang hamon at meron akong kapangyarihan na buksan. At nag-request na kami sa bangko. Ang bangko naman, ang sagot sa akin, bigyan mo namin yan kasi may mga legal issues na nakikita namin dito. So, ako naman, since nakikiusap naman ng bangko, hindi pinagbigyan ko naman sila. Dahil ang importante sa amin, kahit kailan nyo buksan yan, basta pinabubuksan namin sa inyo yan at kailangan pagbibigay ng certification na batay dyan sa record ay walang 211 million. Tinanong ko sila, nakita nyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ilagay niya dito. Also, the attachment. Campaign? Yeah. Well, I read the affidavit because he handed me a copy. I said, who is this source of yours, Joseph de Mesa? Did you investigate if he's authentic or not? He could not respond properly. He said, what is stated in the affidavit is my answer. But it doesn't say who this person is. And you're saying that this de Mesa got it from another person. That's double hearsay. Hearsay coming from the Mesa, and then hearsay coming from that whoever that person you have not even identified. The so-called relative now. In other words, then he attached documents, and I asked the BPI officials, are these documents yours? They said, no, they're not ours. So, they're spurious. So, saan galing yung attachment na yon sa affidavit niya? So, sa dinami-dami ng aligasyon laban kay Mayor Duterte, nagbago na ba ang isip nyo na iboto siya? In the first place, bago naman siya tumakbo na presidente, napakatahimik naman ng pangalan niya. Wala naman siyang gan kalalaking issue. But nag-start to nung naging first siya sa mga poll survey. Diba? Ganun tumira ang mga kalaban para lang manalo sila. I'm not saying na walang katotohanan lahat ng aligasyon sa kanya. Medyo kakaiba sa ordinaryong request. Kasi ang ordinary request, ilabas mo lang yung balanse ko. So ayun po pumayag na ang kampo ni Duterte na pabuksan itong account, and the delay was in the BPI. Ginigiit naman ng kampo ni Trillanes na magkaiba ang certification na hinihingi ng kampo ni Duterte sa BPI at ang transaction history na hinihingi naman nila Trillanes. So magkaiba nga ba ang transaction history record at ang certification? So transaction history, I'm a BPI user and I have an online account in them. Transaction history, isang click ko lang, makikita ko lahat ng transaction na nagawa sa account ko. Pwede ko tong i-print, and then pwede ko lang tong tingnan lang as online. So bakit hindi na lang yun ang ibigay ng kampo ni Duterte? Siguro, gusto nila ng legitimacy. Because, eto, pag kinuha ko lang to sa account ko, pwede ko naman siya i-edit. Or pwede kong i-print screen lang, and then palitan ko yung mga numbers na nakasaad doon, and then voila! Walang 211 million.
But this certificate na hinihingi ng kampo ni Duterte sa BPI is the legit na magsasabi na wala talagang ganong kalaking pera na laman ang account ni Duterte. Wala nangyari. As expected, naduwag. Sino naduwag, sir? Naduwag si Duterte. What do you mean by that, sir? Naduwag siya sa katotohanan. Naduwag siya sa katotohanan. At nagharap na po ang kampo ni Trillanes at ni Duterte. Pero bakit walang dokumentong nilabas ang BPI? Let's get directly to the point. Ayon kay Panielo na abogado ni Duterte, Hindi, ang hinihingi ko certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala, sir. Mag-issue ka ng certification. Sir, pag-aralan muna namin. Bigyan nyo kami ng oras. Diba pag as a depositor, if you're authorized by the depositor, pwede kang mag-request ng statement from the time Request na nga. it Kulit nyo started. naman. Hindi nyo ko iniintindi. May request na nga kami. Hindi lang request. May SPA. May demand na nga kami. Ang sinasabi ng bangko, bigyan nyo naman kami ng panahon pag-aralan namin. Dahil medyo Pag-aaralan, sir, unusual. Hindi nila ilalabas agad. Kasi di ba once you requested Yan na nga. for it, pwedeng... Are you listening to me? Hindi, sir. I'm telling you that we have requested, we even have demanded from this bank to reveal the contents of the bank records of Mayor Duterte. And they're asking for time to study our request because yung request ko daw,